Alas 6 ng nagmamadaling umaga. Nagbabalik ho tayo ngayon dito sa ating programang Straight to the Point. Dito pa rin po sa usapin ng oil crisis sa ating bansa, mga kasama, na palala ng palala ang sitwasyon. Kamakailan, mga kasama, nanawagan po si Senator Sherwin Gatchalian na magkaroon ng isang Unified National Contingency Plan upang harapin daw ang lumalalang oil crisis sa Pilipinas. Okay, paano ba ito makakatulong? Yung isang Unified National Contingency Plan, mga kasama, para maibsan o matugunan itong mga kinakaharap na problema ng sektor ng transportasyon, sa agrikultura at maging ng isang ordinaryong Pilipino, mga kasama, na malaki na po yung epekto, yung impact ng oil crisis sa Pinas sa araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Nasa linya po natin ngayon si Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Committee on Finance, Chairman ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTEC. Para pag-usapan itong sinasabi niyang isang Unified National Contingency Plan dapat ang meron ng ating gobyerno. Senator, good morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Opo, binabanggit ko nga kanina doon sa inyo pong panawagan na dapat magkaroon po ng isang Unified National Contingency Plan. Pakipaliwanag nga, Senator. Anong klaseng plano ba ito na dapat sana ginagawa na ng gobyerno para tugunan itong oil crisis na mayroon tayo ngayon? Rod, nagbabasa lang ako ng balita kanina at mukhang wala pang sinyales kung kailan matatapos itong conflict sa Iran. In fact, nabasa ko lang na mayroon pa rin pagbobomba na ginawa ang Amerika sa ibang pasilidad ng Iran tulad ng kanilang liquefied natural gas. At ang Israel naman ay patuloy yung kanyang digmaan sa Lebanon, doon sa south portion na meron ring Iran proxy na yung Hezbollah. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang conflict doon. At pag tuloy-tuloy pa ang conflict, hindi natin alam kung ano mangyayari sa presyo ng langis. Hanggat merong conflict, ang presyo ng langis ay mataas. Tama. At pwede pang tumaas yan dahil nga depende kung gaano kalala. At kaya importante ngayon na meron na tayong plano kung ano ang pwedeng mangyari na pinakamalala o worst comes to worst. Ang nakakalungkot at ako nakakabahala ay walang national contingency plan. So kung may mangyari man, for example, narinig namin kahapon sa pagdinig na ibang oil companies 60 days 30 days na lang yung kanilang inventory, yung Petron 60 days. Kung hindi tayo makakuha ng langis, talagang titigil yung supply ng langis sa loob ng siguro on the average mga 45 days. So delikado yan para sa atin dahil ang ekonomiya natin literal na titigil. Okay. So ano pong sinasuggest nyo na dapat gawin dyan ng pamahalaan? Una, magkaroon tayo ng National Contingency Plan. Importante na alam natin kung ano yung gagawin natin. At kaakibat nitong contingency plan ay pondo. No? Alam na natin kung saan kukunin yung pondo. Pangalawa, kahapon iminungkahi na namin na umpisahan na yung high-level government-to-government negotiation. Parang yung private sector nahihirapan na kumuha ng supply at humingi na sila ng saklolo sa gobyerno. At gamitin na natin yung napakagandang relasyon natin sa iba't ibang bansa. Yan naman ang naging puhunan ni President Marcos dahil noong mga unang panahon, 'di ba, madalas siya nakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang bansa. Dito na papasok 'yun, yung ganyan na sitwasyon. Kaya kailangan gamitin na natin 'yun. At pangatlo, dahil kung tatagal to, sigurado ko tataas ang presyo. Pag tumaas ang presyo, kailangan na rin natin magbigay ng tulong sa mga transportation groups, logistics groups, at kung kakalat to sa mga iba't ibang sektor, dapat matulungan na rin natin yung pinakamahirap nating sektor.
Hindi pa ba sapat yung pagdideklara ng National Energy Emergency ng gobyerno at pagbibigay ng emergency powers kay PBBM, kay Pangulong Bongbong para bawasan o tanggalan muna, no? Suspendihin muna ang excise tax? Ito ay hudyat ng iba't ibang mekanismo para matugunan itong problema na ito. Pero ang importante ngayon, aksyon, no? Mabilis na aksyon. Hindi pwede tayong pa-relax ngayon o patulog-tulog dahil araw-araw nauubusan tayo ng langis. At pag nauubusan tayo ng langis, lumalapit na tayo sa araw na magkakaroon tayo ng problema. Tingin ko lang, dapat nga i-explore na yung tinatawag natin na rationing. No? Siguro dahan-dahan natin, umpisahan natin sa gobyerno. No? Yung mga non-essential trips na mga kawani ng gobyerno, wag na silang lumabas o magbigay na lang tayo ng ilang litro ng gasolina bawat linggo sa mga iba't ibang ahensya para mag-conserve sila. Doon sa sinasabi ng gobyerno ng ng Malacanang na wag po tayo magpanik. Oo, dito sa sitwasyon. Yung panawagan no sa lahat sa taong bayan. Para sa inyo, gaya ng sinasabi nga ninyo kanina sa mga balita na nababasa po ninyo na ay mukhang mas lalala, tatagal pa itong sitwasyon. Dapat bang huminahon lang tayo? Dapat naman, no? Ako, sang-ayon ako na wag naman tayo magpanic yung lalo na yung hoarding, bibili tayo ng marami. Pero maging rin tayo, maging matipid sa paggagamit ng krudo. Ang problema natin dito yung paggamit ng krudo eh. So, sa kuryente wala tayong problema, Rod. Hindi natin magiging issue yung brown out. Except sa isla kasi sa isla diesel ang gamit nila. Pero dito sa on-grid o mainland, wala tayong problema sa kuryente. Yun ang kagandahan. Ang problema natin ngayon yung konsumo ng krudo eh. Kung mapababa natin yung konsumo ng krudo o mapabagal natin yung konsumo ng krudo, hahaba yung ating inventaryo. Pero dito sa sitwasyon ngayon, Senator, dami ng mga gasolinahan ang nagsasara. Ang sabi ng DA, posible ang presyo ng manok umabot sa 300. Ang kilo ng karneng baboy 500. Hindi pa ba dapat tayo mag-alala at magpanik dyan? Dapat talaga mag-alala. Pero wag naman yung panic na bibili ka ng napakadami. No? Hindi tayo, wala namang ganun na problema. In fact, sa pagkain wala tayong problema. Yung supply ng pagkain tuloy-tuloy tayo. Yung manok mataas ang presyo dahil ang manok is sensitibo sa handling, di ba? May cold storage, mayroon logistics. Pero nakita naman namin sa ibang produkto, hindi naman sumipa ng ganun. So, ang punto lang natin dito, tayo lahat maghanda rin. Kung hindi naman kailangan lumuwas at gumamit ng crudo, wag na natin gawin. Manatili na lang tayo sa bahay at kung pupunta ka lang sa 7-Eleven, maglakad ka na lang o magbike ka na lang. Diba? So, ganun yung mga conservation measures na naiisip natin. So, ang punto dito naman ay ang problema natin dito yung supply ng crudo. Kaya pababain natin yung ating konsumo para tumagal, no, yung inventaryo natin. Binanggit ni Yusek Claire, may dumating na 700,000 barrels of crude oil from Russia. Dumating na ito sa Pilipinas. Sapat ba ito sa tingin ninyo? Rod, ang gamit natin ng crudo a day is 400 barrels. So 2 araw lang to, ubos na. No? So kaya nga kung mapapababa natin yung konsumo natin to less than 400,000 barrels, hahaba yun. No? So sa ngayon, malakas talaga tayo kumonsumo ng crudo eh. No? So yan ang natin, yan ang kalaban natin ngayon. Well, may mga eksperto, Senator, na nagmumungkahi, no? Maglagay ng ng price cap
sa produktong petrolyo. Panawagan ng mga driver, suspendihin ang oil deregulation law. Sa tingin ninyo, ito ay tama, magandang hagbang din para makakatulong sa ating mga kababayan sa sitwasyon ngayon? Yung price cap, yan ay nasa kapangyarihan ng Pangulo ngayon. Oho. At pwede niyang gawin yan. Pero meron rin niyang downside, Rod. Oho. Pag naglalagay ng price cap, malimit o baka pwede mangyari dyan. Kung malulugi naman yung kumpanya, hindi na talaga siya mag-import. Lalo tayo mawawalan ng supply. Oho. Kaya dapat balansihin mabuti yan. Hindi lang pwedeng maglagay tayo ng price cap. Dahil kung ikaw negosyante, malulugi ka, bakit ka pa magne-negosyo? Oho. Huwag ka nilang bumili ng petrolyo. Kung hindi ka bumili naman, wala tayo lahat ng petrolyo. So kailangan rin yan, babalansehin din natin. Tingnan din natin kung paano natin gamitin yung mekanismo na yan. Oo. Pwede niyang gawin dito sa ibinigay sa kanya na emergency powers ngayon. Pwedeng gawin na yan. Oo. Kahit hindi baguhin niyo, i-amend yung oil deregulation. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Pwedeng gawin yan. Oo. Kaya medyo iniiwasan niya ng Pangulo na para pag-usapan kasi gaya ng sabi niyo nga may downside yan eh. May downside yan. Oo. Kung ikaw negosyante, Rod, tapos malalagyan price cap, malulugi ka dahil mataas na bili mo, hindi ka na lang bibili. Oo. Diba? Iko-compute mo, malulugi ka lang, huwag ka nang bumili. Oo. Kasi yan ang karamihan na naririnig natin sa mga ginagawang transport strike ng mga tsuper. Gusto nilang pababain ang presyo ng produktong petrolyo na hindi naman natin kontrolado yan. Hindi naman na basta-basta po pwedeng gawin. Ang dami na nga mga gasolinan, sabi ko nga kanina, nagsasara na eh. Sa tingin ko, hindi lang dahil sa yung sinasabi ng PNP na may nangyayaring hoarding, kundi talagang lugi na siguro mga to eh. Lugi, actually dapat hindi sila nagsasara eh. Sa totoo lang, kung ako tatanungin, dahil meron naman tayong supply. Hindi ko alam kung bakit sila nagsasara. Baka nag-hoard sila. No? So, dapat maimbestigahan rin yan ng Department of Energy. Kayo ho, may plano ho ba kayo na magsagawa ng investigation sa Senado kaugnay rito? Oo, tuloy-tuloy. Meron kaming Protect Committee, so tinitingnan namin lahat ng anggulo at tinitingnan rin namin yung tinatawag natin ditong anti-competitive or profiteering or hoarding. Dahil sa mga ganitong sitwasyon, meron talagang nananamantala eh. At meron rin talagang mga negosyante na sinasamantala itong sitwasyon na ito. No? So, kailangan natin tignan lahat. No? Kasi sabi ko nga, sa hearing kahapon, yung mga ganitong sitwasyon na crisis, merong kumikita rin. Diba? Dahil sa taas ng presyo ng langis, meron rin kumikita. Ito yung mga traders, ito yung mga middlemen. Kaya nasamantalin talaga nila yung sitwasyon para kumita. Dahil yung mga ganito, dumadating to, bihira lang, once in a blue moon lang eh. Para sa long-term solution, Senator, kasi itong sitwasyon ng gera, gulo, abay hindi ito natatapos rito eh. At pag sa usapin naman ng krisis sa langis, hindi na rin bago. Dito nga sa atin, bago pa man nangyari itong sa Middle East, di ba? Nakaroon na tayo ng tuloy-tuloy na pagtaas, although hindi naman ganun kalaki, piso-piso, 2 piso, pero umaaray na ang mga lalo tigit, ang sektor ng transportasyon. Ano bang pwedeng gawin ng gobyerno? Panahon na ba para tayo magtayo ng sariling refinery? Meron tayong refinery. Meron tayo, Petron may refinery. It supplies, nagagamit ba yan? It supplies 20-30% of our requirement. So, ang problema kasi, almost 100% ng ating petrolyo galing sa Middle East. At halos lahat yan, siguro mga 70% to 80% pumupunta sa transportasyon. Kaya ang solution dyan, long term, mag-transition tayo to electric vehicles. Nangyayari naman na yan sa iba't ibang bansa.
At ang electric vehicles ngayon mura na. Walang excise tax, walang tariff. Kaya malaking bagay yan para mabawasan natin yung konsumo natin ng petrolyo. Mag-shift tayo electric vehicles or hybrid man lang para bumaba yung ating konsumo ng petrolyo. Oh, all right. Senator, maraming salamat sa inyong oras at Thank you, Ron. Mabuhay pa kayo. Thank you very much. Senator Sherwin Gatchalian, mga kasama, Chairman